Sa ating mga kapatid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Ano sa iba ng plano. Hindi lang si Minsuaray, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang Mainit gira, na. di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika ng Pilipinas. Yung war on drugs, syempre hindi naman perfect yan. Wala naman siguro nga kahit sino naman presidente na merong kanyang plataforma, siguro hindi naman lahat maipe-perfect. Totoo naman yon, totoo yan. Baka kaya naman natin isipin na ni panaginip, nakita niyo yung ginawa sa kanila. Yung gusto pa bitbitin nito rin. Gusto niya bitbitin, nakita yung ginawa nila, hinawakan nila sa biyag. Hinawakan pa nila sa likod para lang ipakita nila kanila. Ayaw ko na magmura kasi hindi na ako kasamura. Dasal natin. Alright, what's up mga kayon? Welcome back! Siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Today is March 24, araw ng Lunes or Monday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Unang-una siyempre maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW, pati na rin dito sa Pilipinas, lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Mega love shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtaguyod, pakikinig at panonood, pagtutok. At higit sa lahat, yung pagboses din na rin natin sa mga issue ng bayan na kailangan natin intindihin, unawain, himahimayin at higit sa lahat pag-usapan. Dahil parte tayo ng gobyerno ng Pilipinas, whether we like it or not, whether aware ka man ngayon o hindi, o ayaw mong manood ng mga news kasi na nega vibes ka, regardless, whatever, kailangan umpisahan na natin intindihin, himayin at pakialaman itong mga nangyayari sa Pilipinas dahil parte tayo ng gobyerno yan. Yan, gobyerno na yan. Okay? Diba? Shoutout Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Lorna, Dani Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, Franklin Forog, JU Production. Pagka gusto nyo magpa-member, meron tayong join membership button dyan. At kung hindi naman, para lang sa mga nakakaluwag-luwag yun kasi may bayad yun. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang na sa akin, double check nyo na lang kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, pakisubscribe na lang. At yung katabi ng subscribe button, yung bell icon, pakiclick tapos i-click nyo sa all para lagi kayong updated sa mga videos natin araw-araw. Dahil lalo-lalo na sa mga panahon ngayon, eleksyon, maraming issue, kailangan alam mo yun, kasama na sa buhay natin to tell you honestly. Kahit ako marami ako natutunan nung in-engage ko yung sarili ko, yung in-involve ko, yung sarili ko, yung channel ko doon sa politics. So nalaman natin yung mga pros and cons, kung sino yung mga crocs, yung mga buhaya, di ba? Kung sino yung sa tingin natin na nangungurakot lang, nagpapayaman lang, di ba? Nalaman natin dahil pinag-uusapan natin at higit sa lahat, involved tayo. So nalaman natin na yung GAA, di ba? Walang pirma, tapos sila bit na, tapos sila ganyan. So in short, naunawaan natin. And parte yon ng involvement natin sa gobyerno. Kasi talaga naman dapat alam natin. Kasi pera natin yan, parte tayo ng gobyerno na yan, at dapat natin na pakialaman, dapat natin na unawain, himahimayan, alamin kung ano yung totoo sa hindi. Di ba? Alamin kung ano yung mga totoo sa fake news. Okay? Again, nagre-react lang tayo sa video natin at hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Nagre-react lang ako. I may be right, I may be wrong. Kung nagkakamali man ako, pwede nyo naman ako i-correct. Kung may tama naman ako, ito tama ako. Di ba? Kahapon, pinag-usapan natin yung mga pros and cons. Yung sa impeachment trial. Di ba? Marami naman kayong comments dyan at marami naman nakagets. Maraming salamat doon sa nakagets. Di ba? Thank you. At nagets nyo na. Hindi nyo na ako ilalagay sa alanganin. Okay. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi, sana huwag kayo mag-skip ng ads. Okay? Sa January. Sa March 28, magkakaroon ng yung malakiyang rally dahil birthday ni Tatay Digong. Peace Rally, Prayer Rally. Sa March 28. Kung di ako nagkakamali, sa iba't ibang probinsya, parang naging simultaneous din. Meron din nata sa abroad, mga OFW natin. Shoutout natin. Napanood nyo ba kahapon yung sa Netherlands? Grabe, no? Grabe yung tao. Grabe. Yun lang ang masasabi ko. Talagang walang sino man ang lalabas sa kalye ipagsisigawan yung pangalan ng isang tao. Partikular, hindi na si Duterte, kung yung tao na yun ay masamang tao.
kung walang naniniwala sa tao na yan. Nobody wants to go out on the street para ipagsigawan yung pangalan, ipaglaban na ganyan kung masamang tao yan. Di ba? Dito makikita mo kung gano'n nagkakaisa yung mga kapwa Pilipino, lokal man o nasa abroad. Di ba? Kung paano nila ipakita yung pagmamahal through support. Di ba? Parang tayo lang. Di ba? Parang tayo lang. Di ba, sabi ko sa inyo, pagka pakicomment dyan sa baba kung saan yung location nyo, yung exact location nyo, ang dami naman nagko-comment. Hindi ko na nga nababasa yung iba sa sobrang dami. That's what you call support. Di ba? Sinusuportahan nyo ako sa ganung bagay through comments. Ang ginagawa naman natin kay Tatay Digong, yung pagmamahal natin, pinapakita natin through suporta. Ang dami na lumalabas, ang dami na nagpapakita sa college, simula pa noong March 11 hanggang sa pangayon. Di ba? Anong date na? March 24 na. O, di ba? Talagang lumalabas yung pagmamahal kay Tatay Digong. Kitang-kita at hindi lang kitang-kita, ramdam na ramdam. Di ba? Shout out sa lahat ng mga nasa kalye. Grabe yung pinapakita nyo kay Tatay Digong. Ako lang nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat dahil hindi kayo tumitigil. Hindi kayo, alam mo yun, hindi kayo nagsasawa. Alam ko, pagod din kayo, may mga trabaho din kayo dyan, abroad, saka yung mga lokal, pero nagkakaroon kayo ng time na para ipakita yung pagmamahal. Ay, bakit namang hindi? Di ba? Si Tatay Digong binigay yung 100 na trabaho niya sa atin to the point na mapapahamak na yung kanyang sariling pamilya. Bakit? Kung matatandaan nyo, di ba? Yung hiningi ni Tatay Digong nung nakaupo siya, hiningi niya ni Tatay Digong kay Bato Ata yung listahan ng mga protector sa droga. Anong sinabi niya? Merong mga protector na mga matataas na posisyon. Huwag na natin sabihin, nako, Diyos ko. Di ba? Ang hirap magsalita ngayon. Yung freedom of speech ngayon, hindi na free. Di ba? Yan ang lagi kong sinasabi. Di ba? So in short, binangga ni Tatay Digong yun. Kahit na ang unang mapapahamak ay yung pamilya niya. Buti na lang, nasa dugo talaga nila yung talagang makatao, matapang din. Siyempre, di naman pwedeng puro puso lang dyan. Siyempre, kahit paano may paninindigan ka, di ba? Kahit paano may tapang ka. May tapang ka in a way na gagamitin mo sa magandang paraan. Hindi yung tapang-tapangan sa labas na naghahamon ng away. Hindi yun, ganun. Kasi binangga niya lahat yun. Not knowing na ang unang mapapahamak, yung pamilya niya. Di ba? May bunusong anak pa siya, si Kitty. O tapos, ngayon, di ba? Inako niya lahat ng kasalanan. Wala siyang pinimpoint. Oy, hindi niya sinabi na, bakit ako? Inutusan ko sa pulis, sa mga kapulisan. Hindi, ukulihin niyo rin mga kapulisan, mga general. Hindi niya yun. Inako niya. Doon pa lang may bayag na. Di ba? Wala. Kaya gano'n na lang yung hindi mo masisisi yung mga taong bayan kung makikita mo sa kalye. Kasi gano'n yung pagmamahal. Alright. Panoorin na natin to. Galing kay Pambansang Loyal. Shoutout sa iyo, Pambansang Loyal. Ha? Mga Muslim brothers, galit sa admin ngayon. Handa nang makipaggera kung kinakailangan. Panoorin natin. Mga Pilipino, yung mga iba talaga gumagawa ng, kagaya kanina, nagtatawag ako yung mga ibang grupo natin, mga ibang kaibigan ko rin ng mga abogado, kung sino-sino yung mga ibang marunong na tao tumutulong. Pinaghahandaan daw nila tayo na ipakukulong yung lahat ng mga namumuno. Gawin na nila. Kaya ba nila ipasok sa kulungan? Pag lumabas tayo sa lansangan, saan nila alin? Kaya na nila kung 10 milyon yan, o 15 milyon yan, 20 milyon yan na ilagay sa kulungan, kaya nila, hindi ko nila makakayanan yan. Lalo kami mga kapatid ninyo Muslim, kaya nila kami ilagay. Panginoon ko, hindi ho mangyari yan. So tayo, ang pinaka-importante sa atin, yung mga nasa bahay, dasal lang po, sa tayo ng dasal, ipanalangin po natin na maayos po ang kalusugan natin mahal na Pangulo, si Tatay Digong. Sobra po nakakaya. Yung hindi nakakakilala sa kanya personally, kasi kami kasi pamilya, kaibigan niya mga pamilya na minuno pa. Sobra kabait na tao yan. Sobra kabait na tao. Kahit sino, hindi ho talaga matanggap yung nangyaring ito. Ni panaginip. Baka kayo nang ba natin isipin na ni panaginip, nakita niyo ginawa sa kanila? Yung gusto pa bit-bitin ito rin. Gusto niya bit-bitin. Nakita yung ginawa nila, hinawakan nila sa biyag. Hinawakan pa nila sa likod para lang ipakita nila kanila. Ayaw ko na magmura kasi hindi na ako kasamura. Dasal natin. Kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim gusto niyo, maglagay ka na girahin namin kayo. Kung gusto niyo, balik natin ang gira sa Pilipinas. Kung ganito pa lang ang ginagawa niya sa batas. Masakit man sabihin man na talaga sinisira natin bansa natin
natin. Pero hindi ho tayo ang nangunguna para sirain po ang ating republika. Para sirain po ang karangyaan. Tayo, binigyan natin ng kalayaan yung mga ninuno natin para po magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Ngayon, siniraan nila. Napakasakit para sa atin. So kaya po, nandito kami, handa kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. Yun po talaga ista namin. Lahat ng leader po sa buong Pilipinas sa mga Muslim. Hindi lang po kami, marami po yan. So tayo po, huwag po tayo hinto, tayo tuloy-tuloy po yung dasal natin. Nandito tayo. Sabi nga ng mga ibang abogado natin, ibang mga kapatid natin, kung nga po ulit sa papasok riyan, 1,000, kung kalating milyon tayo kahit makipag anong tawag nito, makipag Bunuan. tayo sa kanila, Oo. pa eh. Hindi tayo lalaban, pero ibibigay ko natin yung tama. Dahil alam po natin, hinaharas nila ito, pamilya nito. Sir, sa ngayon po, sir, tansya niyo po, gaano po karami ang mga kapatid natin Muslim na nagpupunta na po dito sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte? Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galing Mindanao, kung saan sa Zamboanga, nag-schedule sila. Sabi ko, wag natin ganun sabay-sabay. Kasi marami rin na rin po nandito. So, maraming salamat po, sir. Maraming salamat at nandiyan tayo lahat ha. Sobrang salamat, nandiyan tayo lahat. Message mo na lang, sir, sa mga kapatid natin Muslim. Message mo lang sa mga... Ayun, sa mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tayo po, una dasal. Una Ramadan po ngayon binabanggit namin yung dasal namin sa gabi. Sa Ramadan, dinadasal po namin yung kalusugan natin mahal na Pangulo, yung kanyang mabilis na kalayaan makabalik sa atin sa bansang Pilipinas, yung pong kalooban ng mga tao umahawak sa kanya ron sa ICC na alam po naman niya, malinaw, na binanggit po mga ibang opisyal sa buong mundo na sa 100% baka 30 to 20% lang may alam sa ICC. Dahil alam na kinusaba po nila para lang po makuha nila si Tatay Digong. Yun po pinakamasakit sa atin. Sa ating mga kapatid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Ano sa iba ng plano. Hindi lang po si Minsuwaray, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang Mainit gira, na. di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika ng Pilipinas. Yun po talaga yung stand namin. So tayo po mga kapatid na mga Muslim, relax lang po tayo. Nandiyan po na tayo, lahat tayo manindigan sa pagkakaisa po sa suporta sa Nako. pamilya, sa Duterte, kay VP Sara, sa kanilang mga kapatid. Dahil nakikita po natin kung gaano sila nagbibigay ng pagsiservis sa taong bayan na katotohanan. Hindi po sila yung mga plastic, hindi sila yung mga tao na Ay, oo. naririyan sila para mangamkam. Dahil Totoo yan. kitang-kita po, lalo na dito sa Dabawenyo, na yung baga sa binigay nila, pati buhay nila, para lang mapagservisyo ng mga tao. Kaya yun po ang napakasakit. Lalo pa kita Tatay Digong sa ginawa nila. Napakasakit to sa isang matanda. Sana inisip nila, wala ba silang kamag-anak na matanda? Ganunin sila. Kaya sobra ho. So yun po ang masasabi ko po sa ating mga kapatid na mga Muslim, hindi lang ho sa atin po. Nandito po tayo. Ako po, hindi ko kami alis dito araw-araw. Tingnan niyo kung gaano kalay yung mga ibang tao namin. Galing sa Mindanao, galing sa Maynila, galing sa Zamboanga. Yung team ko na napakarami kung saan galing ho yan. Na kanya-kanya tayo. Binabanggit nga nila nung in-interview nila ko sa doon sa kasi hotel. Sabi ko, wala hong nagbibigay ng pondo rito kundi sarili namin pera. Buhay nga namin, tinataya namin kaysa konting pera namin. Na ginawa naman ng ating mahal na Pangulo, tinayaan niyang buhay niya. Nakita natin kasi nandiyan sa ICC. Dahil tinayaan niyang buhay niya kasama ang pamilya niya. Alam mo natin na sambayan ng Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, sabi nila bayaran, hindi ko tayo bayaran. Kahit sano. Kayo, bayaran ba kayo? Hindi. Yung pala eh. Ibig Yes. sabihin, makikita nila yung katotohanan. Gumagastos po tayo sa sariling. Kaya natin, bulsa natin, ginagastos po natin pati buhay natin para lang po may tuwid at may balik si Tatay Digong. Yes. Sana po makabalik agad. In fairness sa mga sa mga kamusliman. May mga kaibigan ako mga kamuslan. Hindi totoo lang sa totoo lang, hindi plastic yung mga yan. At talagang they have the balls, they have the guts, di ba? Talagang hindi uurong yung mga yan. In fairness sa mga kamuslim natin, mga kapatid natin Muslim. Shoutout sa inyo lahat dyan. Kung meron man nanonood na Muslim dito sa channel ko, shoutout sa inyo lahat. Paki-comment nga dyan sa baba kung sino-sino yung mga kamusliman natin dyan. Ito yung sa Netherlands, di ba? Pero bago yan, di ba? Kita nyo naman. Chill lang daw yung mga Muslim. Pero parang marami na daw nag-iinit, di ba? According to sa interview, marami na nag-iinit, pero sinasabi lang na chill. Siguro marami na rin galit siguro sa administrasyon ngayon dahil sa nangyayari. In fairness naman kasi kay Tatay Digong, talaga namang
Yung war on drugs, syempre hindi naman perfect yan. Wala naman siguro nga kahit sino naman presidente na merong kanyang plataforma, siguro hindi naman lahat maipe-perfect. Totoo naman yon, totoo yan, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na hindi siya naging successful. In fact, ang dami niyang nagawa, lalo-lalo na yung war on drugs na talagang tumino 'di ba? Tumino. Hindi ko na kailangan pang sabihin kasi yan Nakakatawa nga yung mga ibang nagbablog sa kabila. Alam naman nila kung gaano kagaling at kahusay yung war on drugs kasi Tatay Digong, pero doon sila nagbablog sa kabila. 'Di ba? Alam naman nila sa sarili nila na si Tatay mismo, si Tatay Digong, isa sa mga pinakamagagaling na presidente ang humawak sa Pilipinas. Lalo-lalo na nung termino niya. Hindi yan mawawala sa dugo ng mga Duterte. Di ba mga kayon? Eto yung sa Netherlands. Nagsalita si BP Sara. Ngayon ko lang din napanood to dahil medyo busy kahapon, dahil Sabbath day ko kahapon, Sunday, pero nakapag-upload tayo ng isa. Pagka Sunday kasi Sabbath day So, ito yung kahapon. Nakita ko rin, naka-live din si Maharlika. Marami rin naka-live. At ito yung sa SMNI. Panoorin natin, sabay-sabay tayo. Dami, no? Grabe, Dahig yan, Netherlands yan, Netherlands. Hindi yan sa Pilipinas. Grabe. Shoutout sa lahat. Pa-comment nga dyan kung sino yung mga nandiyan dyan. Paki-comment dyan sa baba. Grabe. Magandang hapon sa inyong lahat. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, Grabe dahil yung bumiyahe suporta. kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo Pabalik. pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming Si salamat Middle po Dieta sa pala yun, Dutch Middle Police Dieta pala nasa and gilid. of course, sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers na Yan. hapon na ito. Thank you so much sa inyong lahat. Lahat ng mga nandiyan dyan. Maraming salamat sa pasuporta nyo kay Tatay Digong. Para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! 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 Kanina Grabe. nung naglalakad ako Yun ang papunta pagmamahal. dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At Dami, tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. Uy, grabe. At 9 hours din daw siyang babiyahe. Pabalik, pauwi. syempre. So ganyan ang Grabe yun. pinapakita ninyo Kay na Tatay Digong. pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan Trabaho. na paglalaban na Galing. gawin sa mga damit ninyo. Paglilinis. Paglilinis ng bahay. Pagbayad ng utang. Nakakatuwa. Ano pa ba?
pagtawad sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Nakakatuwa yung mga umaten, grabe. Ay, nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Naikwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon Yes, dahil yes. napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Yes. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon Wala. ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yan paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. You always emphasize that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his, that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya, maging abogado o maging Totoo naman. doktor. Noon kasi ganyan eh. Noong nakapag-usap kami noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject. Wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay,
Sabi niya, yun lang pala eh. Bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Ganon ka Straightforward. tigas. Yung Straightforward. kanyang paninindigan, paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, magbadali lang yan. Lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin nung kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak Na abogado. na abogado. Yes. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Anong aral dito? Anong aral dito? Ang aral dito, yung appreciation sa education. Di ba? Alam ko naman na yung iba sa atin, late na. Siyempre, di na makakapag-aral. Malalaki na, matanda na, may edad na, malalaki na yung mga anak. Di ba? Siguro ipasa na lang natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, sa mga apo natin, kung gaano kahalaga yung edukasyon na minsan sa buhay natin, hindi natin napahalagan o wala tayong opportunity na itapos natin yung pag-aaral natin. At least sa mga anak natin, magkaroon sila ng proper education nang sa ganun, hindi sila maluloko o mabubudol ng ibang tao kasi they have their own knowledge. Diba? Pagdating sa edukasyon, may proper knowledge sila. Yun yung maipapasa natin. At yun yung mapapasabi natin na itong anak ko, hindi na to maloloko dahil may proper education to at aware to sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ito kasi yung kailangan natin. Di ba? Kaya nga merong mga merong mga politiko na ang target nila is yung mga mahihirap. Kasi mababa. I'm sorry to say this. Yung mga mahihirap kasi sila yung mga mas madaling utuhin na itong mga to. That's the real talk. Pasensya na. Kasi yun talaga yung pinambabala nila eh. Buti na lang kamon, mayroong mga social media ngayon, kahit papano, sila natututo na. Diba? Natututo na sila na, sumusulpot lang naman yan pagka malapit na ang eleksyon. Diba? Sumusulpot na lang naman yan. Kasi tayo, yung mga conscious, yung mga aware sa politika na nangyayari ngayon, tayo, marami naman tayo. Ako, ikaw, kayo, yung mga nanonood sa akin. Pero isipin din natin na mas marami sila doon na hindi iniintindi yung gobyerno, yung eleksyon na yan. Boboto lang sila dahil gusto nila itong taong to, napupusuan nila taong to, nagagandahan sila sa itsura nito, kasi artista. Kadalasan ganun yung kanilang dahilan sa pagpili ng mga politiko. Kaya nga, ang sinasabi na Atty. Salpanelo, lagi, proper knowledge, proper education. Na sa ganon, sa pagpili pa lang ng mga kandidato, alam na nila. Ako lagi ko kasi sinasabi to rito sa programa natin.
na gawin natin yung assignment natin. Alamin natin kung sino yung mga iboboto natin. Kasi para to sa future natin. Hindi pa pwede yung, gusto ko to kasi na feeling, magangang loob ko rito di ba? Hindi ka kasi pwede magbase sa feelings lang Dapat magbase ka doon sa kung ano yung kayang gawin nitong taong to. Di ba? Kung ano yung kayang gawin nitong taong to sa bayan. Di ba? Kaya kalimitan, yung mga politiko, ang target nila, yung mga depressed area, tapos bibigyan nila ng ayuda, doon nila dadaanin Doon nila dadaanin sa weakness Kasi syempre, yung mga hindi masyadong may kaya, yung mga nasa mabababang lugar, syempre may mga necessity yan. Ang necessity niyan, yung mga kung paano sila mabubuhay araw-araw, yung pagkain, yung mga ganyan, pera. So dun, yun ang weakness nila. So doon nila atakihin ng mga politiko na to. Doon nila atakihin yan. Pag inatake na doon yan, makukuha nila yung loob, makukuha na nila pati yung boto. Minsan hindi mo naman masisi yung mga nasa mababang lugar, mababang estado ng buhay, dahil syempre, kailangan din nilang mabuhay. Pero yun nga ang sinasabi natin Ito rin yung binibigyan din ni BP Sara na yung education. Ito yung kung paano natin ipapamana natin. Kung kayo magulang, hindi kayo nakatapos ng pag-aaral, wala na tayong magagawa dyan Gubaga, given na yan, di ba? Hindi naman natin, ilan lang naman sa atin nakakabalik sa pag-aaral kahit may edad na. Aminin man natin yan. Yung iba yan, talaga hindi na nakakabalik, di ba? Ipasa na natin sa mga anak natin. Para yung kasi, ito sa totoo lang yung kahirapan kasi na ipamamana di ba? Maniwala kayo sa akin, ang kahirapan na ipamamana. Ang magdi-decide, ang puputol niyan sa pamana ng kahirapan na yan ay magsisimula sa isang desisyon sa buhay na ititigil ko na ang kahirapan, magtatapos na to sa akin. Magsisimula yan sa isang desisyon. At syempre, kasama na dyan yung effort na hindi ka maghirap, di ba? Kaya huwag niyo natin ipasa sa mga anak natin, ibigyan natin sila ng, alam ko naman, ginagawa nyo to lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Nagpapakahirap kayo dyan para maibigay yung pangangailangan ng pamilya nyo rito, nagsakripisyo kayo dyan sa abroad, kahit saan man kayo naroon, para mabigay nyo yung kagandahan ng buhay na ninanais nyo sa mga pamilya nyo. Ganon din dito. Diba? Ganon din yung gusto mo ipaiwatig ni BP Sara na education. Diba? Nang sa ganon, pag bumoto tayo, alam natin kung sino iboboto natin, hindi na tayo nadadala sa ayuda, hindi na tayo nabobola sa mga salita. Diba? Kasi to tell you honestly, si Tatay Digong lang naman talaga may magandang nagawa sa lahat ng pagka-presidente. Diba? Diba? Wala naman May kita mo naman yung mga lumabas. Diba? Kita mo naman yung sa mga Muslim, handa pang makipaggera. Handa pang itaya yung buhay. Mapauwi lang si Tatay Digong. Ganon yung pagmamahal. Kung ako anak ni Tatay Digong, well, I'm sure naman sobrang proud na ito mga to, ng mga anak ni Tatay Digong. Ako din, kalimbawa, kahit kayo naman din, kung kayo anak ni Tatay Digong, siguro pag naglakad kayo sa labas, talagang taas na upa. Di ba? Di ba? Kasi syempre, alam mo na, ito yung sinakripisyo ng tatay ko para sa bayan natin, hindi na para sa amin, sa pamilya. Di ba? Hindi. Talagang sobrang history na to. Yung March 11, history na yan. Yung nangyayari after nung March 11, historical na to. Biri mo, araw-araw, maya't maya, lumalabas yung tao, sumisigaw, nagpapahayag ng damdamin sa social media, nagpapagawa ng damit gamit ang kanilang pera, nagpapagawa ng damit na nakalagay na bring home PRRD Duterte, I stand with PRRD. Kanya-kanyang gastos, kumbaga KKB. Di ba? Grabe yung ipinapakita. Maraming salamat sa lahat ng mga OFW na nandiyan dyan, kung saan man kayo naroroon, na sumusuporta kay Tatay Digong. Sumusuporta rin sa akin dahil kay Tatay Digong. Maraming salamat sa inyo. Yung salitang thank you ay hindi sapat para pasalamatan kayo. Diba? Pero alam ko ginagawa nyo yan para sa bayan natin dahil sigurado pagod na rin kayo sa mga gobyernong korap, sa walang kumpay na hindi pag-ahon ng Pilipinas sa lugmok na kahirapan. Alam ko, gusto nyo rin ng pagbabago, gusto nyo rin ng makakatikim ng ginhawa, kaya tayo nasa kalye, kaya tayo nasa kalsada. Kaya nyo sinusuportahan din ang inyong lingkod, Joe Malone TV. Grabe kayo, isa lang masasabi ko, ang lulupit nyo, hindi kayo mahinang nilalang. Sila, yung mahinang nilalang at matitikman nila kung ano yung ganti ng mga nagmamahal
kay Duterte. Maraming salamat mga kayon sa pagsubaybay. Sana hindi kayo nag-skip ng ads. Yung mga nagsisend sa atin ng GCash, maraming salamat po. Thank you so much. Hindi nyo na alam kung saan umaabot yan. Thank you so much. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.